beloved Boss Mike Cervera. Sakay Marcoleta, pasok! Say justice. Ito mga kababayan, ito ha, sumagot ho yung mukha hugis tirador. Yung mukha ho ni Marcoleta rito, hugis tirador ha. O ito na ha, mga kababayan, pasok! Merong isa dyan, Associate Justice, na retired. Ang bunga kala niya, decision niya, kaya pala siya ganun magsalita dahil hindi niya naintindihan mulat-mula pa eh. Sa pag-aakala niya na ang exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibak niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano pa may tutuwid dito? Nasabi mo na noon pa. Silang nagumpisa kasi dito eh. 242,000 square nautical miles. Nautical miles. Square miles. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di ba nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman. Ito si Marcoleta, parang pusit din, ano? Nakapagka nasusukol kung ano-ano sinasabi. O ngayon, kinasahan yung debate. Doon tayo, Marcoleta, ipaliwanag mo yung sinasabi mo. Hindi ginagamit mo yung platform mo para sumagot sa mga aligasyon at mga binabanat sa'yo. Magkaalamanan na. Pag ito hindi po ito nagpakita sa debate, mga kababayan ko. Alam nyo na. Oo. Magaling lang ito talaga sa salita na salita. Pero dito natin malalaman kung sino talaga nanliligaw. Ang hindi pumunta sa debate, mga kababayan ko, siyang tunay na nanliligaw sa mga Pilipino. Tandaan nyo, ulitin ko ha, ang hindi dadalo sa debate ay siyang tunay na nanliligaw. Kasi sigurado na ang dadalo ay nasa katwiran. Ipaglalaban mga kababayan. Ipaglalaban, di ba? Ngayon, kung hindi dadalo si Marcoleta, alam nyo na. Nililigaw tayo neto. Nililigaw tayo parang mga kunot sa kanyang muka. Parang hindi natin alam kung saan tayo dadaan sa mga uka ng mukha niya eh. Di ba? So gano'n ang mangyayari dyan, mga kababayan. Maliligaw tayo. Oo. Baka ho mamaya sa butas ng ilong niya tayo mapunta. Corner na tayo, masisinghot tayo. Tingnan niyo yung mukha niya. Sa mga mata pa lang, mga kababayan, nakakatakot na. Di ba? So paano? Antayin natin kasi ito sinabi ayan Patumbakan para sa isang friendly. ano sabi? Pakinggan natin. Patumbakan para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Kasunod dito ng kontrobersya. Para daw sa kapakanan ng mga Pilipino yung debate. O sige Marcoleta Ang tanong, pag hindi ka nagpunta, ano kaya mangyayari? Sal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Yan, mga kababayan ko. Yan ang gusto ni Marcoleta. At sigurado, pagka nangyaring isinuko ng Pilipinas, yung ating mga teritoryo, mga kababayan ko, sigurado, tuwan-tuwa yan. Huwag ko kayong makakalimot. Ang sabi ng Pangulo, walang isusuko kahit na isang square inch. Oo. Isang parisukat, isang pulgadang parisukat ay hindi ho isusuko diyan po sa China. Ganun po mga kababayan. Di ba? Wala ni isa. Walang isusuko kahit kapiranggot. Kahit alikabok. Ganon. Di ba? Eto na. Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Ito dumadami na nga ho kaaway netong hayop na to
Tignan nyo yung pagmumukha mga kababayan, walang gagawing mabuti. Tignan nyo. Sabihin nyo sa akin kung anong mabuting ginawa nito. Eto, sumikat nung naipasara yung ABS-CBN eh. Oh, tignan nyo ngayon mga kababayan, totoo naman, maraming nawalan ng mga hanap buhay dyan. Oh, ginawa nilang propaganda. Yung pong ABS-CBN na nagpapasaya sa mga Pilipino. Diba? Kahit naman anong istasyon sasabihin, bias kasi ang ABS-CBN. Bakit? Alin po bang istasyon ang masasabi nyong hindi bias? Diba? Oh. Titigan nyo lang mukha nito, mga kababayan, masisira na araw nyo. Oh. Masisira na araw nyo, mga kababayan ko, lalo na pag nagsalita yan. Oh. Tinawag niya pang homegrown traitors ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Correct. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interes ang iso-surrender sa anumang foreign power. Kita nyo? Yan ang Pangulo, mga kababayan ko. Maliwanag po ang nais ng Pangulong Bongbong. Maliwanag. Iparating sa sambayanang Pilipino kung ano ba talaga ang nais at kung ano yung ating interes, kung ano yung mga karapatan natin sa West Philippine Sea. Kaya sabi ng Pangulo, walang isusuko kahit katiting na pag-aari na teritoryo na mga foreign power na gustong angkinin. Si Marcoleta, hindi Ang gusto, mga kababayan, pamigay talaga Diba? 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 Ganda ni Atty. Claire, oh. Oh. Ayan, mga kababayan, maliwanag ko yan. Oh, ngayon, tulad na sinabi natin kanina, na ang hamon ni Marcoleta ay tinatanggap na. Oh. Ngayon mga kababayan, sa kabila ng mga batikos ng mga kapwa senador, kapwa politiko at mamayang Pilipino, si Marcoleta tinatanggi. Wala ko sinasabi na ating isuko yung ating teritoryo. Ang linaw-linaw nga Sabi na Ayan na, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan ko. Ang layo na ho ng sinasabi niya, palibasa ho, nakita niya ho yung galit ng sambayan ng Pilipino. Galito ang taong bayan dito kay Marcoleta At hindi naman natin masisisi kung magalit ang taong bayan din Sabi ko nga kanina, hindi na ho ako magugulat. Minsan, habang naglalakad si Marcoleta, baka biglang sabunutan siya. Diba? Kapag sinabunutan yan, mga kababayan, baka matauhan. Mga kababayan, huwag niyong gagawin yan, Hindi ko kayo sinasabihan na gawin ninyo, Ako lang, hindi magtataka, sabi ko, Diba? Tingnan nyo, mga kababayan, ng katwiran netong senador na binoto nyong, aywan ko, laki ng sira ng ulo neto. Kaso, Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to... tingnan nyo mga kababayan, ang sinasabi niya na ngayon, hindi ko sinasabi nag-i-give up natin. Aliwaliwanag na sinabi mong hayop ka. Pinagloloko tayo nito mga kababayan. Ibang klase to si Marcoleta. Napakasinungaling talaga mga kababayan. So, nuknukan na. Sabi ko sa inyo, nuknukan na sinungaling to Ay, bakit ho kanyo? Kahit mo nga ho ewan ko kung naalala nyo yun, Naalala nyo ba yun nung nagkasagutan sila ni Rapi Tulfo? Bakit? Kung hindi ba naman loko-loko itong siraulong to, mga kababayan, nagbigay ng tuntunin sa kanyang, kung nung naging nung naging Blue Ribbon na chairman, nagbigay ng tuntunin na hanggang 2 lang yung tanong ng bawat mga
senador na nandoon. Oo, sa kanilang ginagawa na hearing. Abang mga kababayan, iniwasan si Tulfo. Nagwala si Tulfo. Naalala nyo ba yun? Naalala nyo? Sabi gigil na gigil si Tulfo nun eh. Naalala nyo ba yun? Yun, ewan ko, andali, hanapin ko lang yung video. Wait lang. Meron ba tayo niyan, Anino? Anino, pakihanap. Pakinggan nyo muna to, ha? Itong itong lukulukong ito. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil Huwag ka nang magpalusot, hayop ka. hirap na hirap magpalusot si Marcoleta. Ang sakit. Aroy ko, Rudy. Hirap na hirap magano. Tingnan nyo mga kababayan ko. Halatang-halata nyo sa mukha niya na magsisinungaling no? Hirap na hirap po eh. Hirap na hirap po mga tuwiran. Tingnan nyo kung ano-ano sinasabi. Anak nalasi ang babangil si ibabagam. Ito na. tayo at lalabag po tayo. Okay. Pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Tingnan nyo mga kababayan kung paano magpalusot tayo pa ngayon ng masama. Pinapalabas ni Marcoleta na yung hindi daw, yung ginagawa daw natin na pakikipaglaban sa ating teritoryo, pagkakasala iyon. Maging sa UNCLOS, sabi Kaya sabi ko sa inyo, yung ginagawa ni Marcoleta, ito yung ginagawa niya pinahihina po yung pong ating, yung ating pagkiklaim. Pinahihina yung loob natin sa pagkiklaim natin dyan po sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Ewan ko, bakit ganito? Kaya inaaway ka ni ni Tulfo Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko i-give up natin ang KIG. Mr. President. Totoo naman yun Sinabi mo yun Sinabi mo yun. Huwag ka nga sinungaling. Diyos ko po. Malagas sana yung piluka mo't hanginin yan hanginin sana habang nagsasalita ka dyan. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko... Tingnan nyo mga kababayan, saan kayo nakakita ng kapwa natin Pilipino ang kumakampi sa mga katunggali natin na mga umaangkin sa maliwanag naman na atin? Kaya nga mga kababayan ko, yung sinasabi niya, ayun na nga, nandoon na nga yung mga tao, mga Pilipino ang nakatira. Ang nakadiskubre ay Pilipino. Ang nakatira ay Pilipino. Ang nagparehistro ay Pilipino. Kung di ba namang gonggong tong panot na to? Diba? Diba mga kababayan? Hindi na lang kasi aminin, hindi na lang kasi sabihin, 'di ba? Para Diyos na ang bahala sa iyo. Hapon pa ako nabobuisit diyan. Ay, nako. 'Di ba? It's just me, always kami nanonood sa live. Chinador, wag ka na sinungaling. 'Di ba? Ginagawa tayo, alam nyo, ginagawa niyang mangmang yung mga Pilipino. Palibasa may mga bumoto, may nagawa siyang mga uto-utong mga Pilipino na uto. Hoy, nasan na yung 2,000 pababa sa kuryente? Yun ang asikasuhin mo. Kaya nga mga kabol, galit na galit si Tulfo dyan pasok natin. Fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin,
Oh, panoorin nyo to ha. Panoorin nyo to ha. Oh, panoorin nyo. Pasok! You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Alam mo na, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Mr. Chair. Chairman, Chair, akala I ko made po the ako motion, yung sunod Mr. kay Chairman. Senator I De La have Rosa. a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. I'm now being tempted to raise a point. Sagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion, duly seconded, Mr. Chairman, kasi nga kung... to subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Oh, napanood nyo mga kababayan si Pilo. Napanood nyo si Marcoleta? Ayan o, winarla-warla siya. Kasi nga, favoritism ito. Ibang klase mag-isip ito. Hindi patas to. Buti pa yung pilukan niya, pantay eh. Pero kapag ka eto mga kababayan, naging leader, magiging bias eh. Tingnan nyo, naging senador, bias. Diyan pa lang mga kababayan, ayan, tinan mo niya. Wala pang 2 linggo, tinanggal na. Kasi mga kababayan, sira ulo. Oh, di ba? Sumingit si Alive. Sige, tuloy. Chairman, I'm asking it today because they said if that will help us, okay. Any second? It was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Ay, nako, Marcoleta. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang. Nandiyan pa si Bato, oh! Oy, Bato, magpakita ka nga, hayop ka, yung bumbunan mo, miss na namin, ha? Wala nang silap na bumbunan dyan sa Senado mula nang mawala ka. Ha? Maliwanag ho, na hindi kayang mamuno ni Marcoleta. Ganyang katanga kabobo siya. Ultimo, yung mga membro ng kanyang komite, hindi niya naaayos, iilan pa lang yan, ha? Iilan pa lang yan. Kung ikaw ay magaling na leader talaga, diyan pa lang makikita na ng taong bayan na ikaw ay pakikinggan ng lahat at ikaw ay hindi magiging favoritism, hindi ka namimili. Ganyan ang pagiging leader. Mas magaling ako sa iyong hayop ka. Diba? Ganun ho kasi ang leader, mga kababayan eh. Dito nakita ho natin si Marcoleta. Ganyan ba ang may pagmamalaki yung leader? Sige nga. Hindi siya marunong humawak ng mga tao. Hindi. Piluka lang yata yung kayang hawakan ni Marcoleta eh. Tingnan nyo si Ping Lacson. Di ba? Tingnan nyo rito, pati kaalyado niya, nagre-reklamo si Bato. Abay, 5 minutes na lang daw yung kanya, mga kababayan, nasisingitan pa.
Eh, saan ka naman nakakita ng ganyan? Ikaw ang nagiging chairman ng committee ng Blue Ribbon, pero hindi mo maayos, hindi mo pa mapagpantay-pantay, hindi mo tinitignan ng equal yung mga tao na nandiyan dyan sa harapan mong nako, hay. Di ba, no? Di ba? Ano sabihin busy ka sa piluka mo, kaya hindi mo natutuunan ng pansin. Unahin mo ang bayan bago yung sarili mong piluka. Isa lang. Hindi, kasi hindi na makakaano itong mga kasama natin. Ang gulo-gulo mo! Ang gulo-gulo mo! Oh, hindi mo kaya, Marcoleta. Tapos naririnig ko, mga kababayan, tatakbo pa raw siyang vice presidente. Eh, hindi ka nga marunong humawak ng mga tao. Tao, ilan pa lang yan eh. Di ba? Nagkakagulo na. Tapos gusto mo hawakan ng buong Pilipinas? Hindi tanga ang mga tao. Halatang halatado sa piluka mo. Di ba? Tingnan nyo, mga kababayan, nagkakagulo sila. With the permission of Senator Tolpo. Senator Tolpo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi ang sabi ng, Mr. Chair, sabi Mga buwisit, mga kababayan, itong mga pinagboboto nyo. Oo. Mga buwisit. Tingnan nyo. Ganyan mga itsura. Mga kababayan, humanap kayo ng mala Miriam. Mala Joker Arroyo. Mga ganon. Yung bang mga matatalino, ganon. Kung nung panahon lang nila Miriam yan, mga kababayan, baka sabihin nyo. Si yung Caracas na pinakamagaling na ngayon dyan, sa Senado, yun na yung pinakabobo. Kung sino na yung pinakamatalino ngayon sa mga senador ngayong panahon, mga kababayan, nung panahon nila Miriam, nila Joker Arroyo, at marami pang iba na magagaling, baka sabihin nyo, yung pinakamatalino ngayon, kung sino, yun ang pinakabobo noon. Ngayon, kung yung pinakamatalino dyan ay pinakabobo noon sa panahon nila Miriam, ano pa tong mga kalbo na to ngayon? Sinong mga kalbo, Boss Mike? Mike, isa lang Ayan kalbo. Mga kalbo. Isa lang yung kalbo Akala mo lang. Akala mo lang may buhok, yung pala nakasuot ng piluka, kaya mga kalbo sila. Ay, nako. Diba? Ayan maliwanag ho yan, mga kababayan ko. Hindi kayang mamuno ni Marcoleta. ng kuwa. Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. Okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po. Hey! Ang gulo-gulo nyo! Hindi nga kaya. Hindi kaya, ni Marcoletang hawakan yung ilang tao pa lang. Kung gumawa ka ng maayos na tuntunin, hindi yung ganyan buhol-buhol. Buti pa yung buhok mo. Di ba? Abay, pormadong-pormado. Pero yung paggawa mo ng kahit man lang rules and regulation, para yun ang tuntunin ninyo nang hindi kayo nagkakagulo ng ganyan. Pag may nagreklamo, puntahan mo yung tuntunin nyo. Eto yung rules natin, kamo. Sa bagay, kahit nga wala pala sa rules, abay sinisingit nito. 'Di ba? Sila ni Ping Lacson noong pong impeachment trial sana ni Sara Duterte. Kung ano-ano sinasabi nito si Marcoleta Kahit na pinapahiya na siya ni Ping Lacson ng pasimple. 'Di ba? Natandaan niyo 'yon? Ganon ang ugali nito. Nako, hayop talaga 'to Pasaw! Ako yung Kayo na po ang susunod. Kaya lang, ang daming ayaw pang bumitaw. Hindi ka ba naman tanga? Hindi ka gumawa ng tuntunin para yun na sundin ng lahat. Di sana hindi ka nagkakagulo ng ganyan. Bobo! Diba? Alam nyo, maraming mga tao, kala nyo lang matalino. Pero maraming mga bagay na napakahina ng mga ulo nila. Eto nga yung sinasabi ko Hindi porke magaling sa libro, hindi porke magaling sa numero, matalino. Matalino ka nga sa numero,
matalino ka sa letra, pero sa diskarte, bobo ka naman. Oh, tulad nito, mukha namang matalino sa, may alam sa numero at numero at letra. Pero yung diskarte, hindi niya alam. Oh. Kaya nagkakagulo-gulo. Iba ho kasi yung marunong ka sa libro, marunong ka sa numero, at magaling ka pang dumiskarte. Tignan nyo ho, di ba? Kay Ping Lacson, siya lang ang magulo. Nung naging Blue Ribbon Committee, chairman si Ping Lacson, wala namang ibang magulo. Eto lang eh. Si Marcoleta lang ang magulo talaga eh. Di ba? Oh, sa diskarte tayo. At tingnan nyo si Ping Lacson. Oh, masasabi natin na mahusay gumawa ng kaparaanan na susundin at marunong magsalansan nung paano maging maayos para hindi magulo tignan. Gigil ako nito si Marcoleta talaga eh. Paano na mga kababayan? Dito na nga tayo, maiba na tayo. Nanunuya na ako sa mukha niya eh. Our beloved Boss Mike